So welcome back mga boss, na-miss ko kayo. So ngayon, medyo iba yung iba-vlog ko. So alam naman po natin na yung niche ko is about sa appliances. So any kind of appliances, aircon man yan, ref man yan, washing machine. Tapos may isa ako actually na gustong-gustong i-vlog before na wala lang akong oras is yung TV. Kasi favorite ko talagang i-demo dati yan sa mga customer nung time na ako pa isang field product specialist ng isang appliances dito sa Pinas, no? So ngayon, kung nakikita nyo, sobrang laki ng TV ko. So yung TV kong ito is 55 inch. Yung dati nakalagay dito is 50 inch, is nilagay ko na sa aking kwarto. So ngayon, i-discuss ko kung anong meron dito sa TV na to. So itatry ko kung gaano pa katalas yung isip ko pagdating sa pagbebenta ng TV. So disclaimer lang mga boss, hindi ako ganun kagaling, hindi ako professional. Pero may alam ako pagdating sa TV. Saka the same time, napansin ko, walang masyadong nag-vlog dito sa Pilipinas pagdating sa TV, no? So dapat meron. Kaya itatry kong i-demo tong TV na to sa inyo. So sana makatulong to. So bubuksan ko na yung TV ko. So yung TV ko nga pala is 55-inch LG UHD AI TV. So yun yung TV natin. So try kong i-open. So ilalagay, yung model niya is yung 55UR 8150 PSB, which is 2023 model to ni LG. So ito, kung nakikita nyo naman yung pinaka home dashboard niya, so ganyan siya kaganda. Smart TV po pala siya na AI. So i-discuss ko sa inyo kung ano nga ba yung AI TV. So kasi 'di ba, usually Smart TV, Android TV. So naglagay kasi tayo ng Smart TV with AI. So ano nga ba yung AI, no? So iisa-isahin natin 'yan. Pero syempre, i-discuss ko kung anong mayroon dito sa TV na to, 'di ba? So 'yun, tingnan ko yung specs niya. So ang nakalagay dito, A5 Gen 6 AI processor 4K with deep learning technology, no. So yung A5 kasi, kumbaga ito yung processor ni LG, Alpha 5 Gen 6 AI. So medyo mataas na tong processor ni LG. Ito siya. Tapos, so ano nga ba yung processor? So, yung processor ng TV is iba to compare sa processor ng ginagamit natin sa cellphone, yung mga Snapdragon. Kasi yun, ginagamit yun sa mga gaming, sa bilis ng cellphone mo. Pero sa TV, hindi. Sa TV, ang processor is ginagamit yan. Pang-enhance po yan ng picture quality. Pang-enhance po yan ng audio. So, yun yung ano niya. Yun yung tinatawag ditong processor. So, kung yung TV nyo is may processor gaya nito, sobrang linaw niyan, sobrang detail niya kasi meron siyang processor eh. So meaning ipaprocess niya yung picture quality, yung audio quality niya. Yun yung tinatawag na processor sa mga TV. Tapos ang sunod niya, so AI sound. So meron siyang AI sound. So yun yung sinasabi ko, ano ba yung AI? So yung AI sounds, so nakadepende kung ano yung piniplay mo sa isang TV. So sample, nagplay ako dito ng action. 'Di ba? So yung action na yon, madidetect ng AI sounds. So i-enhance siya yung background ng movie. So mas papagandahin niya kasi action yan eh. So dapat masarap sa tenga niya kahit nagbabarilan ka, di ba? Sample naman drama. So mas i-enhance ng AI yung sounds para mas clear yung boses nung nagsasalita since drama yan. Para mas marinig nyo kahit mahina o nagbubulungan man yung karakter. Yun yung tinatawag na AI sounds. Tapos AI brightness naman. So yung AI brightness na tinatawag sa TV, so pag na-detect ng TV na yung piniplay niya ay sobrang taas ng brightness, so automatic bababaan niya yan. I-decrease niya yung brightness. Bakit? Para hindi nakakasilaw sa nanonood, di ba? Yun yung AI brightness. Tapos meron siyang game optimizer. So meaning yung TV na to, so pwede siya pang game sa mga PS4, mga PS5, di ba? Although 4K at 60 Hz lang. So hindi siya 120. So, i-discuss ko rin yan sa mga susunod na vlog kung ano difference ng 4K at 60 Hz and 4K sa 120 Hz. Tapos, WebOS 23. So, kaya siya 23. So, yung WebOS meaning Web Operating System ni LG. So, yun yung OS nila. 23 kasi year 2023 siya. This HDR10 Pro. So, ano po ba yung HDR? So, High Dynamic Range. So, yung HDR, sa natin, isang klase ng video format na makikita nyo lang sa Netflix or sa mga downloadable site. Ako kasi mahilig ako mag-download. So, yung HDR10, yung High Dynamic Range 10 Pro. So, pag kayo ay may Netflix, tapos automatic naka-HDR yan, pag play nyo yan is makikita nyo sa TV is HDR. So, meaning,
mas maganda yung pagkakakuha niya kasi yung ginamit na camera niya is mga HDR. So, mas maganda siya compare sa mga HD lang or HDR lang kasi HDR10 Pro to eh. So, mas maganda to. Mas enhance yung brightness na, mas crispier yung kulay niya, mas vivid siya, mas maganda yung picture quality niya. So, yun yung HDR. So, gagawa rin ako ng video niyan kung ano nga ba yung HDR10 Pro, HDR lang, Dolby Vision, may mga ganun pa. Abangan yan, iba-vlog ko yan. Ano pa ba? Sports Alert. So, Sports Alert kasi basic specs to ni LG nung time na ako sales promoter pa. So, nag-a-alarm yan. Kung mayroong isang team na gusto ka, i-alarm mo yan sa TV. Tapos, yung maganda dito kay LG is IPS display. IPS display. So, IPS in plane switching. So, meaning, mas maganda yung picture quality niya. So, wala siyang blind spot. Kahit sa gilid ka or nakahiga ka, yung kulay niya consistent. Hindi siya nagbabago. So, dalawang klase kasi yung panel ng TV sa market. Isang BA, which is vertical alignment. And then, isang IPS, yung in plane switching, which is ito yung ginagamit ni LG. So, napakaganda yan. Yung BA kasi medyo maputla. I-discuss ko yan. Wait lang. I-discuss ko yung IPS panel versus BA panel. Tapos, screen mirroring. So, alam naman natin, halos lahat ng TV or Android TV, merong screen mirroring yan. So, from cellphone to TV, mapiplay mo. Diba? Yun yung screen mirroring. Tapos, yun. HDMI 2.0. So, 2.0 siya. So, 4K at 60 Hz lang. So, hindi siya 2.1. Diba yung 2.1? So, 4K at 60 Hz. Tapos, meron siyang voice command. So, meron siyang voice command, diba? Tapos, meron siyang magic remote. So, ito yung magic remote ni LG. Yung napakasikat na magic remote nila. Napaka-friendly user nito. Kasi ang ginagamit nito is RF. Radio frequency. So, meaning kahit nasa kabilang kwarto or nasa baba ako ng bahay, gagana to. So, hindi siya yung infrared remote na kailangan mong itutok sa TV para gumana. RF, radio frequency. Tapos, since may voice command siya, kasi AI siya, itatry ko yung voice command niya kung gaano siya kalupit. Pero dapat gagana yung voice command ng remote ni LG. Dapat nako-connect yung TV nyo sa Wi-Fi. So, itatry ko to. Pangtamad to. Go to YouTube. Going to YouTube app. Diba? Napakalupit. Ayan na. Makikita mo. So, try ko NBA highlights. I'll look up NBA in YouTube. Ayan na. So, may mga highlights yan. So, try ko mag-play. Ano ba to? Luma na to Rockets, ano pa to? The best deals. So, ayan siya. Order now. So, yun yung voice command. Actually, hindi lang yun yung kaya niyang gawin. Babaan ko lang yung audio kasi sobrang lakas ng audio niya. Ayan. So, NBA yan. So, pwede ko rin siyang i-voice command ng volume 30. Diba? Lumakas bigla yung TV. So, pang tamad to actually. Try ko pang go to browser. I'll open web browser app. Diba? So, ganun yung voice command. Actually, lahat matatry mo. So, pwede kong baguhin yung picture mode, yung sound mode. Ang dami. Pumunta ako ng Netflix, kung saang application, at kung ano-ano pa. Diba? Pero majority doon sa nabasa kong specs dito sa TV ko is napakalupit. Napakalupit ng specs nito. I-discuss ko pa yung iba. Marami pa akong i-discuss pagdating sa TV. So, sa ngayon, yun lang muna. So, magta-try ako maghanap ng mga 4K video sa YouTube para makita niyo yung resolution niya kung gaano kaganda yung picture quality ng TV na to. Even nakagamit lang ako ng action camera. UHD video. Come on. Yun, gumana siya. These are the results from UHD. Which one of these would you like to view? Diba? Napaka-chismosa niya pa. So, try ko sa more. Actually, kung sinabi kong YouTube, pupunta sa YouTube. Pero dito na lang para makapamili tayo. So, try natin yung Norway. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung IPS display sa 55-inch na AI TV. So, AI yan automatic ina-adjust ng TV ko kung anong much better na brightness
contrast or vivid yung ibibigay niya sa akin kasi nadidetect niya yung babagay dito sa area ko. So yun mga boss, nakita nyo naman kung gaano kalupit yung TV ko. So abangan nyo, marami akong i-vlog na regarding sa TV, pagdating sa specs. Mas gusto ko isa-isahin natin yung para mas malaman ng mga bibili kung anong klaseng TV nga ba yung babagay sa kanila, di ba? So ngayon, yun lang muna yung video natin. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking gagawin. Power off. Okay, I'll turn off the TV. Peace out.